Hindi mahilig si Faye sa mga pambabaeng gawain o kahit na kumilos ay tila hindi niya makayanan. Ang tanging gusto niya lang ay ang humawak ng baril at magtrabaho sa gobyerno bilang agent. Ngunit hindi niya aakalain na isang araw ay magbabago ang lahat ng ito nang makita niyang muli si Hugo na kinababaliwan niya noon. Makakayanan kaya nilang makipagsabayan sa kabaliwan ng isa't isa? O magiging daan lamang ito upang mabuo ang hindi inaakalang pag-iibigan sa pagitan nilang dalawa? Nagkaroon ng hiring nitong nakaraang buwan para sa mga bagong agent na ipapasok sa CIA at sa iba pang ahensya ng gobyerno bilang tagapagmanman ng mga nasa itaas na mga nanunungkulan na may posibilidad o pinaniniwalaan na sangkot sa mga illegal na gawain. At dahil dito, alam ni Faye ang labis na hirap pagdating sa screening ng mga bagong agent. Dahil sino ba namang matinong tao ang tatanggap ng misyon ng walang gamit? Paano kung nagkaroon ng bolilyaso sa misyon? Paniguradong ito ang magiging sanhi ng katapusan ng buhay nila. At kung papalpak sila, ay siguradong malalagot sila sa nasa itaas. Swertihan na lang kung grupo silang kikilos, kahit paano may kalahating porsyento pa silang mabuhay. Maliban na lang kung magkakaroon ng traidoran sa grupo. Mahirap ang trabaho. Patayan kung patayan. Dahil sa bawat tatanggap ka ng misyon, ang isang paa mo ay nasa lupa na. Pero kung maraming buhay ang tatanggap ng misyon kagaya ng isang pusa at kayang makipagpatintero kay kamatayan, bakit hindi sumubok ng sumubok? Tignan natin kung hanggang saan sila tatagal. Binuksan ni Faye ang pintuan, pero hindi siya pumasok. Nandoon lamang siya sa may hamba at nakatayo. Pinagmamasdan ng mga nagtitraining sa loob. Karamihan doon ay mga bagong hired na agent. Napansin niya naman na magagaling na ito, maging sa paggamit ng iba't ibang armas. Kaya napatango-tango siya at labis na humanga sa kanila. Sino ba namang hindi? Bago lang sila sa ganitong trabaho. Ngunit masyado ng precise ang mga galawan nila. Sapat ng matawag na agent ng Pandora. Pandora ay tawag sa departamento na kung saan nakikita ang mga magagaling na agent na kayang tumanggap ng buwis-buhay na misyon at kasama na si Faye doon. Nung unang araw na mailipat siya roon ay labis siyang naging masaya kung kaya't nagdiwang siyang mag-isa. Uminom at nagparty siyang mag-isa. Oo, mag-isa. Dahil hindi sanay si Faye sa maraming tao at hindi rin siya sanay na makita ng ibang kabaliwan niya. Dahil ang gusto ni Faye, makita lang ng mga ito ang kagalingan niya sa trabaho. Bilang lang sa kamay niyang nakakaalam ng totoong siya. At kung may makaalam man ng sikreto niya, ay baka ilibing niya ito ng buhay para lang maingatan ang pangalang inaalagaan niya. Nang masilip niya ng mga ito, ay gusto na sana niyang umalis ron. Ngunit nakita niya ang kaibigan niyang nakatingin sa may bintana ng training room. Kaya naman nilapitan niya ito. Anong ginagawa mo? Biglang tanong ni Faye kay Olivia. Labis na nagulat naman ito sa kanya. Hinampas siya nito sa braso. Napangiwi naman siya dahil sa sakit. Parang bakal ang mga palad nito. Sinabi ko naman sa'yo, diba, na gumawa ka ng tunog sa tuwing lalapit ka. Baka sa susunod matutukan na kita ng baril eh. Inis na saad ni Olivia. Ngunit inarapan lang siya ni Faye. Hindi naman ito kasalanan kung mahina ang pakiramdam nito. Pero bakit ka nga nandyan? Konti na lang pagkakamalan na kitang manyakis dahil sa paraan ng pagkakatitig mo dyan sa mga lalaki sa training room. Nandidiring usal ni Faye. Masama naman siyang tinignan ng kaibigan. Manyakis? Hindi ba pwedeng tumitingin lang sa nilikha ng may kapal at hinahangaan ang gawa nito? Nakangising usal ni Olivia. Parang naglalaway na nga ito. Napangiwi na lamang si Faye at tinignan ng kaibigan. Pilit itong tumitingked sa may salamin ng bintana para lang makasilip ng maayos. May angking kaliitan kasi si Olivia kung kaya't gano'n na lamang ang ginagawa nito. Kung hindi ito tumatalon-talon ay pilit namang pinapahaba ang leeg para lamang makita ang nasa loob. Samantalang si Faye ay nakatayo lang ng ayos. Hanggang dibdib niya lang ang kaibigan. Kaya kita niya ang loob kahit may pagka-blur dahil sa salamin. At sa pagkakaalam niya
ay two-way mirror ito. Hindi man ito malinaw sa harapan nila Faye, ay malinaw at kitang-kita naman sila sa loob. Kaya napahinga siya ng malalim at muling hinarap si Olivia. Hindi ko alam kung alam mo na to, pero gusto ko lang sabihin sa'yo na itong salamin na to. Naputol ni Faye ang kanyang sasabihin. Hinawakan kasi siya ni Olivia at tinuro nito ang salamin. Tumingin naman siya at nakita niya ang isang lalaki na naguhubad ng damit at salawal nito. Biglang uminit ang kanyang pisngi. Ngunit bago pa man siya makaiwas ay parang nagkasulubong ang kanilang mga mata. Kaya naman mabilis na umiwas ang tingin si Faye. Napansin ni Olivia ang naging reaksyon niya. Kaya nagtanong siya rito kung bakit. Pero muli nitong binalik ang tingin sa bintana. Pwedeng huwag ka nang tumingin dyan? Saad ni Faye. Bakit? Nagtatakang tanong ni Olivia. Nakikita ka sa loob. Sa maikling saad ni Faye ay para namang nanigas sa kinatatayuan ng kaibigan niya at bigla itong namula na parang kamatis. Napatampal na lang sa noo si Faye sa naging reaksyon nito. Palibhasa kasi ay hindi ito dumaan sa training room na to. Si Olivia ay recommended ng kanyang tito sa organization, kung kaya naman wala itong kaalam-alam sa nangyayari sa loob. Tinakpan nito ang buong muka at sabay takbo paalis sa lugar habang sumisigaw ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nakakahiya! Napapikit naman si Faye. Dala na rin ng hiya. Balak na rin sana niyang umalis sa lugar na yon. Ngunit hindi pa man siya nakakahakbang ay biglang bumukas ang bintana at sumilip roon ang mga lalaki. Nakabungad silang lahat. Kaya nung humarap siya ay labis na pumula ang kanyang muka dahil wala pala itong mga suot na damit at basa pa sila ng pawis, dala ng pagtitraining nila. Kaya yumuko na lamang siya bilang paghingi ng paumanhin sa mga ito. Pasensya na, saad ni Faye at ramdam niya ang labis na kahihiyan. Kaya mabilis siyang tumakbo paalis habang hawak ang kanyang buhok upang ipangtakip sa mukha niyang namumula. Sa dinami-rami ng kahihiyang mangyayari, ito pa talagang sisira ng reputasyong inaalagaan ko. Sa isip-isip niya habang sumisigaw siya sa kanyang isip at tumatakbo palayo. Pinapatawag tayo sa meeting. Habang naglalakad sila ni Olivia papalayo sa headquarters nila. Bakit daw? Tanong ni Faye. Nagpubungas-bungas pa siya. Bagong gising lang kasi ito. Hindi pa siya nakakaayos o nakakapalit ng damit. Kaya naka-black jogging pants lang siya at gray jacket. Habang ang buhok niya naman ay parang minadaling tali lang. Hindi ko rin alam eh. Sagot ni Olivia. Magkasama sila sa isang kwarto. Pero nauna itong gumising. Dala na rin na may tumawag rito. Dahil sa malfunction ng isang system at kailangan agad itong maayos. Kaya nakapag-ayos ito ng maaga. Napanguso naman si Faye. Biglang kumalam ang kanyang sikmura nang biglang may mag-abot sa kanya ng pagkain. Tumingin siya kay Olivia na parang nagniningning ang mata. You're welcome. Tanging sagot nito. Napangiti naman siya ng malaki. Nang malapit na sila sa meeting room ay pumasok na sila roon. At nandun na nga ang head nila. Good morning, ladies. Nakangiting saad nito. Good morning, sir. Sagot ni Olivia dahil may nakapasak sa bunganga ni Faye na pagkain. Sumaludo na lamang siya bilang pagbati. Nakangiting umiling naman ito sa ginawa nila. Gwapo ang head nila. Sa katunayan nga niyan ay wala pa itong nagiging kasintahan o naging karelasyon. Kaya naman ay lagi itong usapan ng mga babae sa quarter. Dahil maliban sa gwapo ito at magaling sa trabaho, sobrang yaman pa nito. Isa lang naman itong may-ari ng pinakamalaking construction company na nangunguna sa lahat ng kumpanya sa bansa. Kaya big shot ito kung makapili ito ng babaeng mapapangasawa. Wala pa ring nagbabago sa'yo, Faye. Saad nito. Umupo silang dalawa ni Olivia sa kanang bahagi, malapit sa boss nila, at hinarap niya ito. Wala na kasi akong time para mag-ayos, boss. Kung ikaw palang makakaharap ko, nag-effort sana ako.
Sarkastikong saad niya. Hindi kasi siya mahilig magayos, lalo na kung nasa headquarters lamang siya. Maliban na lang kung may misyon siyang tatanggapin at talagang kailangan mag-ayos ay okay lang dahil sakop ito ng plano. Buti nga nung nangyari ang nakakahiyang insidenteng yon ay nakatanggap siya ng misyon sa labas. Kinailangan niyang mag-spy sa isang prime minister sa ibang bansa. Maayos naman ang misyon. Nakabalik siya habang dala ang mga dokumento na nagpapatunay na sangkot sa krimen ng prime minister. At dahil doon ay nakalimutan niya ang mga nangyari kahit papano. Subukan mong magayos. Paniguradong maraming magkakagusto sa'yo. Nagbibirong saad ng head nila. Blanko naman niya itong tinignan. At tinulak ang kanyang upuan ng bahagya upang maitaas niya ang kanyang mahabang paa sa lamesa at sumandal ng maayos sa kanyang upuan. I don't care if no one likes me. Hindi ko rin naman kailangan ng taong magkakagusto sa akin. Ngising usal nito. Ngayon mo lang yan nasasabi. Paano kung makatagpo ka ng lalaking may gusto sa'yo? O kaya ng lalaking gugustuhin mo? Anong gagawin mo? Hahayaan mong ganyan lang ang suot mo? Nakangiting saad nito. Kung gusto niya ako, gugustuhin niyang ginagawa ko. Pero kung gusto ko siya, ngumisi siya na parang demonyo habang nilalabas ang baril sa kanyang pants at tinutok iyon sa kanyang boss. Ibang usapan na yun. Nawala naman ang ngiti nito sa muka dahil bigla itong nakaramdam ng takot kay Faye. Si Faye ay hindi lang basta-bastang agent ng CIA. Bago ito naging parte ng organisasyon, ay isa itong sniper ng Marine Army. Lagi lamang itong nasa itaas ng barko. Ni-iisa walang nakakakita sa kanya. Ngunit ang lahat ay nakikita niya. Kung kaya't madali lamang pumatay para sa kanya. Saang anggulo niya man gustuhin, walang magagawa ang kalaban. Kung bumaba naman ito para makipagsagupaan at tulungan ng mga kasamahan niya, ay normal na bagay yun para sa kanya. Napakahusay niya sa anumang larangan ng pakikipaglaban. Kaya naman tinagurian itong deadliest weapon ng Pandora. Walang nagsasalita o nagkokomento kapag ito ang nagsabi o nagplano dahil alam nila ang kalidad ni Faye. Kapag may isang tao ang pumalpak sa misyon nila, ay tinatanggal ka agad sa grupong kinabibilangan niya. Ayaw ni Faye ng pabigat sa grupo o kahit na anong bagay na magiging sagabal sa anumang plano na ginawa niya. Maraming may gustong kumuha sa kanya, sa labas o loob man ng organization, pero ni Isay wala siyang sinalihan. Hindi dahil loyal siya sa pinagtatrabahuhan niya, kung hindi ayaw niya nang madagdagan ng nagiging kaaway niya sa labas ng mundo. Natigil lang ang pagtitinginan ng dragon at tigre nang biglang may nagbukas ng pintuan. Pumasok doon ang mga lalaki. Sumandal si Faye sa kanyang upuan. Hindi pa rin ibinababa ang kanyang paa. Tanging ganun lamang ang posisyon niya habang tinitignan ng mga ito. Ngunit ganun na lang ang pagkabigla niya nang may pumasok. Naalala niya ang mga nangyari nung isang araw. Ang mga bagong dating lang naman, ang mga lalaking nakita silang nakatunghay sa training room. Kaya muli na namang uminit ang kanyang pisngi. Hindi siya masyadong nag-react dahil confident siyang hindi siya makikilala ng mga ito. Kaya napangiti siya ng palihim. Pero sadya talagang matalas ang mga memorya ng mga ito na kahit anong ayos niya ay nakilala pa rin siya. Oh, si Miss Silip Girl pala ito eh. Saad ng isang lalaki. Mahina namang tumawa ang ibang kasamahan nito. Kamusta ang pagtakbo? Dagdag pa nito at nagtawanan. Napakuyom naman ang kamay si Faye. Dala na rin sa gigil niya. Dahil sa nakita ito ng kanilang boss, ay bigla itong tumikim at umayos ng upo. Ganon rin si Olivia. Pinandilata niya ng mata ang mga bagong dating na agent. Maupo kayo. Panimula ng kanilang boss. At nagsimula naman silang umupo sa kaliwang bahagi. Kaharap ni Faye ang isang lalaki na talaga namang tumatak sa kanyang isipan dahil sa ganda ng katawan nito. Napatitig siya rito ngunit hindi pa man tumatagal ng 1 minuto ang titig niya ay napatingin ito sa kanya. Ngumiti ito at tumango. Naramdaman ni Faye ang pagbilis ng tibok ng puso niya kaya nag-iwas siya ng tingin. Napansin naman ito ng mga kasamahan nito
kaya nagnising aso ito. Ngayon, ipapakilala ko kayo sa isa't isa. Ito si Olivia Henderson at ito naman si Faye Red Remualdez, under ng Department ng Pandora. Sila ay isa sa mga senior nyo, sabi ng boss nila habang nakaturo sa kanilang dalawang kamay nito. Tinanguan lang nila sila bilang pagbati. Siya naman si Ian Johnson, turo nito sa lalaking kulay dilawang buhok. Ito naman si Reason Park, sa lalaking nakasando at pants lang. At ito naman si Hugo Snyder, turo nito sa isang lalaki na kanina pa tinitignan ni Faye. Nagkatinginan naman silang dalawa ni Faye, kaya simple nitong initian at tumango bago nag-iwas ng tingin. Nagtaas naman ng kamay ang isang lalaki na kulay dilawang buhok, tila isang pugad ng ibon ng buhok nito. Hindi ba parang kaedaran lang namin sila? Nagtatakang tanong ni Ian. Napatingin naman si Olivia. So anong gusto mong sabihin? Hindi mo kami kikilalaning senior kasi magkaedad lang tayo? Mataas na tono na saad ni Olivia. Hindi naman sa ganun ang point ko. Namamanghalang ako kasi kaedad namin kayo. Saad naman ni Ian. Oh really? Pero the way ng pagkakasabi mo ay hindi ganun ang pinalalabas mo. Sagot muli ni Olivia habang titig na titig sa mga mata nito. Umiwas naman ang tingin ng lalaki, kaya naman napairap siya. Si Olivia ay hindi lamang isang normal na agent na nag-aayos lang ng mga system. Isa itong taktisyan o ulo ng grupo. Siya lahat ang nagbibigay ng mga gamit o command sa higher agent. Naniniwala sila sa kakayahan nito dahil pinamalas naman niya ang galing niya sa mga misyon. Kaya walang duda ang mga agent sa kanya. At bago naging agent ito ng CIA, ay isa itong propesor sa filosofiya. Kaya alam niyang pasikot-sikot sa utak at ugali ng tao. Kung pipiliin mo mang magsinungaling sa harapan niya, ay parang pinili mo na rin magpakamatay. Kaya walang taong gustong makaharap si Olivia dahil parang nababasa niya ang mga buhay nila. At ayaw ng mga agent sa ganun. Kaya naman ilag sila dito. Parehas man kayong 25 ang edad, magkakaiba naman kayo ng galing at kalidad sa mga misyon. Maaaring parehas ang pinuntahan yung departamento o trabaho noon sa labas ng mundo. Ngunit dito sa loob ng CIA, ang kapasidad nyo ay parang isang batang natututo palang humakbang. Kaya huwag kayong mayabang. Hindi kayo madadal ng kayabangan nyo sa kaligtasan. Baka nga kapag nasa misyon kayo, unang salang pa lang ay patay na kayo. Seryosong saad ng boss nila. Napayuko naman ng mga ito, parang tuta na napagalitan. Pero sa nakikita ni Faye, isa lamang silang maliit na ahas na maaaring tumuklaw sa kanila. Kaya masama niya itong tinignan. So bakit nga kami nandito? Nababagot na tanong ni Faye. Tumikim naman ang boss nila. Ibinigay na misyon sa inyong presidente. Dapat talaga ang misyon na to ay para lamang kay Faye. Pero dahil gusto ng nasa taas na malaman ang kapabilidad ng mga bagong agent, ay isasama sila sa iyo. Habang si Olivia naman, siyang magmomonitor sa inyo. Saad nito habang nilalabas ang mga envelope na naglalaman ng mga report patungkol sa misyon nila. Inabot naman ni Olivia kay Faye ang envelope na para sa kanya. Nang matanggap niya ito, ay binuksan niya kaagad. Nandoon ang mga litrato ng mga biktima. Ang unang larawan ay kung saan nangyari ang mga krimen. At ito ay nangyari sa isang container van na pinaglalagyan ng mga import goods. Para ito sa mga may import na product. Pero imbes na mga bagay ang nilalagay sa van, ang nilalagay ay tao. Sumunod na larawan ay ang mga taong sapilitang napasok sa van, pati ang contact information ng mga ito. Napansin ni Faye na ang babata pa lang ng mga biktima. Karamihan pa nga ay puro babae. Napailing na labang siya sa kanyang naisip. Ang sumunod na papel ay ang mga medical record ng mga ito. Ang mga taong biktima ay namatay dahil sa suffocation at pagkaubos ng dugo. Blankong binasa ni Faye ang susunod na papel. Isa rin itong papeles na nagsasaad ng autopsy ng mga bangkay.
Ang mga biktima ay hindi lamang ibebenta para sa sexualidad, kung hindi ginawa rin silang illegal donor of organ dahil bago pa man sila ipasok sa van ay pinagtatanggal na ang ibang organ nito, kagaya ng kidney. At sa tingin ni Faye, hindi ito ang kanilang planong gawin. Kaya noong magsasalita siya ay naunahan siya ng isang lalaki. Sa tingin ko wala silang planong gawing sex slave sa mga taong nasa van. Ang tunay na balak nila ay tanggalin ang mga organ ng mga ito. Dadalhin ito sa ibang bansa at ibebenta ang mga ito sa black market. Lalo na ngayon na alam nating mataas ang kaso ng mga chronic disease at kailangan nila ng donor para sa operasyon. Napatango naman si Faye bilang pagsang-ayon sa komento nito. Tumingin siya sa boss niya. Tumatango-tango rin ito. Tama ang sinabi niya. Walang balak ang bansa na ito na buhayin ng mga biktima dahil ang prioridad nila ang makabenta at makakuha ng malaking pera sa mga iligal na gawain. Ang masama nga lang dito, ang mga biktimang nandyan ay ang mga missing in person na matagal nang pinaghahanap ng mga otoridad. Hindi ba 1 taon na ang nakakalipas mula ng insidenteng ito? Pero bakit ngayon? Naputo lang sasabihin ni Olivia nang muli niyang mabasa ang mga dokumento. Pinaniwala ang mga biktima na pauuwiin rin sila kapag nakalipas ang 1 taon. Nagtiwala naman ito. Dahil sino bang hindi kung may mga tiwaling pulis silang nakikita sa mga insidenteng yun. Ang mga taong nadukot ay naalagaan ng mabuti na para bang hayop nakakatayin rin sa huli. Kaya ganun na lamang ang inis at galit ng mga ito. Parang mga walang awa ang mga gumawa nito. Maemosyonal na usal ni Raizon. Habang lukot-lukot ang mga papel na hawak nito sa kamay, mahina namang tinapik ng boss nila ang lamesa at umiling. Huwag mong sasabihin ganyan kakikilos sa misyon nyo. Kunot noong tanong nito. Ang emosyon ay dapat laging wala kapag nasa misyon. Ang tingin kasi ng mga nasa itaas, katulad ng boss nila, ay malaking sagabal ang emosyon sa misyon. Dahil kapag pinairal mo ito, maaaring mabulilyaso ang lahat. Dahil imbis na mag-isip ka ng maayos sa mga sandaling yon, ay baka maging reckless at irresponsable pa ang mga ito. Napayuko naman si Raizon. Pasensya na po, boss. Ibig sabihin, simula nang mawala ang mga ito, walang nagawa ang mga otoridad, kahit ang gobyerno, para magkaroon ng pangmalawakang paghahanap sa mga taong to. Kung kailan lang lumaki ang gulo at umabot sa ibang bansa, ngayon lang nila pagtutuunan ng pansin. Dismayadong usal ni Faye. Umiling naman ang kanilang boss. Napahinga na lang siya ng malalim. Alam niyo ang batas sa bawat departamento. Kung walang signal sa taas, ay walang gagawin ng mga nasa ibaba. Paano kung walang balak kumilos ang gobyerno? E di talamak na ang krimen sa bansa? Punong-puno ng pagkadismaya si Ian. Si Ian Johnson ay galing sa pamilya ng mga politiko. Maayos ang pamamalakad ng pamilya nila sa kanilang syudad, kung kaya't labis na humahanga ang mga tao rito. Ngunit dahil sa paghanga na yon, ay tila natakpan ng mga mata nito sa tunay na realidad. Hindi lahat ng nakaupo sa gobyerno ay maayos katulad ng kanilang pamilya. Dahil karamihan sa mga ito ay mga halangang bituka at walang mga awa pagdating sa paggawa ng mga krimen. Ganyan ang realidad na nilalakaran natin. Simula pa lang yan ang misyon nyo. Subukan nyo pang tumagal rito sa CIA. Hindi ko alam kung hanggang saan naabot ang kaya nyong sikmurain. Usal ng kanilang boss. Napailing na lang ang 2 babae. Sanay na sila sa ganitong sitwasyon. Nagugulat at nabibiglaman sila dahil na rin sa mga sitwasyong natatanggap nila ay palala ng palala. Kung ganun, anong gagawin namin? Tanong ni Faye sa kanilang boss. Mag-imbestiga kayo. Tignan nyo kung sino ang sangkot at nasa likod nito. At kung malalaman man ninyo, maaari nang maging tuluyang agent ang 3 ito. Nakangising saad ng boss nila. Nakita nila na puno ng determinasyon ng 3. Naalala ni Olivia at Faye ang kanilang umpisa. Ganito rin sila, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago. 1 linggong pinaghandaan nila ang lahat ng yun.
At ngayon ang huling araw upang maghanda sila ng gamit na dadalhin sa misyon. Kasama ni Faye si Hugo. Buhat-buhat naman ito ang bag ni Faye na gagamitin. Paglalagyan nila ng armas. Nang makarating sila sa equipment room, ay nilapag nito ang bag ni Faye sa may shooting area. Dahil si Faye ang magtitingin kung maayos ba ang mga bagay na dadalhin nila. Si Faye ang sniper ng grupo. Si Hugo naman ay nasa target ring. Nagtetesting ng ibang armas na dadalhin. Naglagay si Faye ng headphone bago inassemble nito ang mga baril. Nang maayos na ito ay nilagyan niya ito ng bala at tinutok sa target. Pinaputok niya ito. Nang makita niyang ayos ang mga armas na ito, ay nilagay niya sa bag at inayos. Hindi man nagtagal ay napansin niyang may tumabi sa kanya. Tumingin siya at nakita niya si Hugo. Naglagay rin ito ng headphone at kumuha ng baril at bala. Nang ma-assemble niya ito ay tinutok niya sa target. Maganda ang simula ni Hugo, pero hindi consistent ang pagtama ng bala. Kung minsan ay tumatama ito sa ibaba ng target. Tinignan niya ang postura nito. Hindi maayos kaya ganun ang nangyayari. Kaya pinagpasyahan ni Faye na pumunta sa likod ni Hugo. Hinawakan niya ang braso at balikat ng binata. Napansin niyang bahagya itong natigilan. Ngunit wala naman itong naging komento sa ginawa ni Faye. Imbes ay sumunod lamang ito. Sumunod niyang hinawakan ng bewang ni Hugo. Iginilid niya ito ng bahagya. Nang makita niyang maayos ng postura nito, ay lumayo siya at sinabing magpaputok na ito. Ngunit ganun pa rin ang resulta sa pangalawang subok nito. Taliwas sa target ang pagtama. Kaya sa pangatlong subok ay tumayo siya sa likuran. Habang ang baba ni Faye ay nakapatong sa balikat ni Hugo. Hawak-hawak niya ang kamay nito para hindi gumalaw habang ito ay nagpapaputok. Nang hindi kumilos si Hugo ay bumulong siya. "Try it. I'm here. I know you can do it." Nang pagkasabi niyang yun, ay sunod-sunod ang pagputok at pagtama ng baril sa gitna ng target. Napangiti naman si Faye. Tumingin sa kanya si Hugo at natulala. Napakaganda ng ngiti ni Faye. "I told you you can do it. Bullseye." Nakangiting saad ng dalaga. Nang mapansin niyang hindi ito kumikilos at nakatingin lang sa kanya, ay natawa na lang siya ng mahina at lumayo. Bumalik siya sa ginagawa niya. Pero biglang nagsalita ang binata. "Hindi mo ba ako naaalala?" Tanong nito. Tumingin naman si Faye at tinignan ang mukha ni Hugo. Wala talaga siyang maalala na may kakilala siyang hot at sexy na lalaki noon. Dahil kung meron man, baka matagal niya na itong niligawan. "Wala eh. Sorry, wala akong natatandaan." Sambit niya at muli niyang binalik ang tingin niya sa mga baril. "Ako to, Red. See you." Mahinang saad nito. Natigilan siya sa ginagawa niya at nanlalaking matang tumingin rito. "You? Yung babakla-bakla noon na may gusto sa ate ko?" Gulat na tanong niya. Tumango naman ang lalaki. Umawang ang bibig niya sa labis na pagkakabigla. Dahil sino ba naman ang mag-aakala na ang lalaking nerdy at sweet little boy ay ganito ang kalalabasan. Napatili naman ng malakas si Faye at dinamba ito ng yakap. Malapit kasi siya rito noon. Ito ang nagiging kasangga niya sa lahat ng problema niya sa pamilya. Ito ang laging handang makinig sa kanya. Kaso noong nagka-girlfriend ito, ay iyon na ang time na lumayo ito. Hindi na muling nakita ni Faye. Naging malungkot ang buhay niya nang mawala ito. Wala siyang nasasabihan sa mga sama niya ng loob. Kaya nang nakapagtapos siya ng pag-aaral, ay umalis na siya sa poder ng kanyang mga magulang upang magtrabaho sa kung anong gusto niya. Kaya naman nang muli niya itong makita, ay labis siyang natuwa. Ang laki ng pinagbago nito. "Nice to see you again, you." Malambing at masayang usal niya. Masaya namang tinanggap nito ang yakap ng dalaga. "Ilang beses kitang hinanap sa ate mo, pero kahit siya, hindi niya alam kung nasan ka. Umalis ka ba sa inyo?" Tanong nito. Nag-alangan pa siyang sumagot. "Faye, it's fine. Nandito ko kasi hinanap kita. Okay lang kahit hindi mo sabihin ang totoo. Masaya na akong nakita kita." Napangiti naman siya rito ng malaki.
Ako rin, masaya akong makita ka ulit. Mahinahong usal ni Faye. Ngunit sa kabila ng matamis ng ngiting ginagawad ni Faye, ay may ibang tumatakbo sa kanyang isipan. Dahil nandito ka na, hindi na kita pakakawalan pa. Sambit niya sa kanyang isip. Pagkatapos ng gabing yun ay dumiretso na sila sa kanilang misyon. Nasa loob sila ng isang mansyon. Bilang bagong aplikante ng mga kasangkot sa krimen. Nakapasok sila dahil may mga tao narito ang gobyerno. Una silang nagmanman at tinitignan ang mga kilos ng mga ito. Madali naman ang naging trabaho nila dahil sa mga bagong agent. Hindi man ito mukhang magagaling sa ganitong gawain, pero mabilis itong kumilos at mag-isip. Kaya naman nang makuha na nilang lahat ng dokumento na kailangan nila, ay napagpasyahan na nilang umalis isa-isa. Ang tanging lokasyon nilang magkikita-kita ay isang market sa plaza. Ang unang nakarating roon ay si Ian at Olivia. Nakasuot ito ng mga damit na parang nagtitinda sa loob ng palengke. Ang mga armas nila ay nasa loob ng mga balde at plastik. Nakaupo naman ang mga ito habang naghihintay sa mga kasama nila. Tumingin sa orasan si Olivia. Magsasampung minuto na silang nakaupo roon. Nang dumating si Ryzon, dala-dala nito ang isang suitcase. Nakasuot pa siya ng tila isang butler sa mansyon. Tinanggal niya ang peking balbas at wig at ginulo ang buhok. Napailing na lang si Olivia dahil feeling ng lalaking ito, isa siyang main character sa paglalakad. Feeling mo ba cool ka sa ginagawa mo? Nandidiring tanong ni Olivia. Ngumisi naman si Ryzon. Bakit? Nakukulan ka ba sa akin? Maangas na tanong nito habang hinihipo-hipo ang baba at kumikindat-kindat pa. Napangiwi na lang si Ian sa ginawa ng kaibigan. Samantalang si Olivia ay kunwaring nagsuka. Napaka-filingero nito. Nadatnan naman nila Faye at Hugo ang ganitong eksena. Kaya biglang nagtanong si Faye. Anong meron? Yang lalaking yan. Sobrang feeling. Nakakadiri. Sagot ni Olivia. Natatawa namang sumagot si Hugo. Ganyan talaga yan. Masanay na kayo. Natatawa pa ito. Ngunit bigla rin itong natigilan nang makita nitong nahihirapan si Faye sa dalawang bag na dala. Akin na yan. Mahinang saad ni Hugo. Tumanggi si Faye pero hindi tinanggap ni Hugo ang sagot niya. Kinuha niya mga bag na dala ng dalaga at nagpalitan sila ng dala. Ang hawak na lang ngayon ni Faye ay ang mga dokumento na kinuha nila. Napangiti siya sa ginawa nito. Tigilan lang siya nang hawakan siya ni Olivia sa braso. Anong meron? Curious na tanong nito. Wala. Sagot naman ni Faye. Wala? Pero yung hangin sa pagitan nyo kakaiba. Dagdag ni Ian. Tumango-tango naman ang dalawang kasama nila. Bago kasi kayo pumunta rito, nalaman ko na yung kaibigan ko noon na si Yu ay si Hugo pala. Ang laki ng pinagbago niya, no? Ngising tanong ni Faye kay Olivia. Napanganga naman si Olivia rito at muling tinignan si Hugo mula ulo hanggang paa. Hindi rin ito makapaniwala. Yung sinasabi mong babakla-bakla na may pagka-nerd, siya yun? Hindi makapaniwalang sambit ni Olivia. Tumango naman si Faye at ngumiti. Nerd ka pala dati, pre. Nangaasar na usal ni Ryzon. Tinawanan naman ito ni Ian. Habang si Hugo ay nakahawak sa may batok nito. Nahihiya na ang binata. Napangiti naman si Faye sa naging reaksyon ni Hugo at nauna nang maglakad sa kanila. Sumunod ang tatlong lalaki habang si Olivia ay nasa likuran at kinuha ang gamit nila. Pero bigla itong natigilan at dahan-dahang tumingin kay Faye. Ang mga ngiti nito ay hindi ngiting masaya lang na makita ang dating kaibigan. Ngiti ito ng taong gustong mang-angkin ng isang tao. Naalala niya ang sinabi nito noong bagong trainer pa lang ito. Nagtanong ang proctor nila kay Faye dahil kasama nila itong kumain. Anong gagawin mo kung muli mong makita ang kinababaliwan mo? Pabirong tanong ng proctor. Sumagot naman si Olivia. Itatali ko. Patawa-tawang sagot nito.
Pero si Faye ay tahimik lang at blanco itong nakatingin sa pagkain. Ikaw, Faye, anong gagawin mo? Ikukulong ko at babaliwin ko ng parehas kaming mabaliw sa isa't isa. Sagot ni Faye at tumingin ng diretso sa kanila. Sumubo pa ito ng steak at tumutulo ang kaunting dugo roon. Kaya napalunok sila sa takot at nag-iwas ng tingin. Kaya nang makita ni Olivia ang mga ngiti ni Faye, ay bigla siyang nangilabot. Ngayon pa lang, naawa na ako sa magiging babaeng papalibot kay Hugo. Rest in peace na lang sa'yo, girl. Mahinang bulong ni Olivia habang umiiling-iling. Pagkatapos nga ng kanilang misyon, ay halos doon na namalagi si Faye sa tabi ni Hugo. Hindi ito umaalis o humihiwalay dito. Sabay silang kumain at kung minsan pa nga ay natatagpuan silang natutulog sa labas ng garden. Maraming nagsasabing magkasintahan na ang dalawa, pero ang katunayan ay wala pang namamagitan sa kanila. San ka pupunta? Tanong ni Faye. Binubuksan nito ang kanyang tubigan. Katatapos lang kasi ng training nila sa headquarters, kaya nasa sulok sila at nagpapahinga. Tumingin naman si Hugo at ngumiti. Pinunasan na rin ito ang pawis niya. Pinapatawag kasi ako ni Miss Riley. Sagot naman nito. Bakit raw? Nagkibit balikat lang ang binata. Pero sa pakiramdam ni Faye ay may masama siyang kutob rito. Tumingin siya kay Hugo. Sama ako. Pakyut niyang usal. Ngumiti pa siya ng matamis. Hindi naman mapigilan ni Hugo na mapangiti rin. Tumango ito kaya naman tumayo siya at pumunta sa gilid nito. Isinukbit niya ang kamay niya sa braso ni Hugo. Nang makalabas sila sa training room ay napangiti siya ng palihim. Dahil ni isang babae sa loob ng kwartong yun ay walang nakakalapit kay Hugo. Sabi nga nila, para siyang pusa sa sobrang amo kay Hugo. Pero tigre naman kapag nakatalikod ito. Kaya walang nangangahas na lumapit at kumausap sa lalaki. Dala na rin ang takot nila kay Faye. Mahal pa nila ang kanilang buhay. Kaya mas maganda nang umiwas kesa mamatay ng maaga sa kamay ng kasamahan nila. Naglakad ang dalawa patungo sa office ni Miss Riley. Nung naroon na sila sa harapan ng pintuan ay bigla itong bumukas. At bumungad ang mukha ni Riley. Sobrang saya nitong makita si Hugo. Ngunit nung nakita niya si Faye na nakahawak sa braso ng binata, ay nawala ang ngiti nito. Sinamaan siya ng tingin. Ganon din ang ginawa ni Faye. Hindi siya nagpatalo rito. Natigil lang ang pagtitinginan nila nang tumikim si Hugo. Muling naibalik ni Riley ang tingin rito at ngumiti ng matamis. Pasok ka. Saad nito kay Hugo. Ngunit nang tignan niya si Faye ay nawala ang mga ngiti nito. Maliban sa'yo. Malditang saad niya. Kaya naman napasinghap ang dalaga. Sisinghalan niya sana ito nang pigilan siya ni Hugo at umiling. Napayuko na lang siya. Hintayin mo na lang ako sa lobby at sabay na tayong kumain. Mukhang sandali lang naman to. Saad ng binata. Oo, sandali lang to. Sabat ng babaeng kinaiinisan niya habang nakangisi pa ito sa kanya. Nangangati na ang kamay ni Faye na sabunutan nito, pero hinawakan na lang siya ni Hugo. Ngumiti ito ng matamis sa kanya, kaya naman ang igigiit niya ang kanyang gusto ay natigilan na rin siya. Pero biglang may dumaan sa kanyang isip. Sige, hihintayin kita ha. Malambing na saad ni Faye. Kung ganon, pumasok na tayo. Sagot ni Riley habang hawak nito ang kaliwang kamay ni Hugo. Pero bago pa man ito mahila papasok, ay hinila ito ni Faye papunta sa kanya. At mabilis siyang tumingkayad para maabot ang pisngi nito. Hinalikan niya sa pisngi si Hugo. Nagulat naman ang dalawa sa ginawa niya. Pero bago pa man makasabat ang mga ito ay nagsalita na si Faye. Ingatan mo yung BF ko ha. Nakangising saad niya kay Riley. Nakita ni Faye ang pagkagulat nito. Kaya naman labis siyang natuwa. Samantalang si Hugo ay namula sa ginawa niya. Kinindatan niya ang binata. Hihintayin kita BF. Saad ni Faye at tumakbo na paalis habang namumula ang pisngi. Kung sa totoong buhay ay may hit and run, sa buhay naman ni Faye ay may kiss and run.
Simula ng araw na yon ay naging opisyal na sila sa bawat departamento. Pero sa mga miyembro ng Pandora ay alam nila ang totoong pangyayari. Walang namamagitan sa dalawa. Pero hindi lamang sila nagsasalita dahil sino ba namang maniniwala sa kanila? Kung umasta at kumilos ang dalawa, ay aakalain mo talagang may relasyon ng mga ito. Lumipas ang 3 taon. Habol-habol lang ni Faye si Yuko. Tinataboy ang mga babaeng nakapaligid rito at lagi itong nakadikit. Habang si Yuko ay masaya lamang sa ginagawa nito. Nagtataka na nga ang iba kung pinagtsatsagaan lamang nito si Faye o takot itong may dumanak na dugo sa quarter nila. Pero tingin naman ng iba ay sincero ito sa nararamdaman nito kay Faye, kaya wala na rin silang ibang komento. Ngunit dumating ang araw na kinatatakutan ni Faye. Ang mahiwalay siya sa tabi ni Yuko. Ngunit pinangakuan naman ito ng boss nila na magtatrabaho rin ito sa ibang lugar, kasama ang mga kaibigan ni Faye para bantayan ito. Kaya kahit masama ang loob niya, ay napilitan rin itong sumunod sa gusto ng kanyang boss at pinaalalahanan ng paulit-ulit ang mga kaibigan niya na huwag itong padidikitin sa mga linta dahil malilintikan sila sa kanya. Sumunod naman sila sa kanya, ngunit noong babalik siya sa bansa, ay doon lang yata sila sumablay. Narinig ni Faye na nag-beep ang kanyang cellphone, kaya napagawi ang tingin niya doon. Nakita nito ang pangalan ni Olivia na nakapop up sa screen. Hininto niya ang paglalagay ng mga baril sa suitcase. Hi, Reddy! Gusto ko lang sabihin sa'yo na may mga langgam na nakapalibot sa asukal na inaalagaan mo. Tumalim naman ang tingin niya sa message na yon. Mabilis niyang binaba ang phone niya at kinuha ang baril. Nilapit niya ito sa kanyang muka. Minsan ang tingin ko sa mga langgam ay peste na dapat patayin. Sambit niya at kinasa niya ang baril bago ito nilagay sa gun pocket sa ilalim ng palda niya. Sinarado ni Faye ang suitcase at nilagay ang phone niya sa kanyang bulsa bago siya sumakay sa motor niya at naglagay ng helmet. Nang maayos niya na itong naisuot, ay mabilis niyang pinaharurot ang motor. Kakatapos niya lang sa misyon niya at dapat ngayon ay beauty rest na. Ang lalaking gustong-gusto niya ay nakikipagharutan. Ngayon humarot ka at sa'yo ang huling bala ng baril ko. Huling saad ni Faye. Nakarating na siya sa Exodus Club. Pinarada niya ang motor niya sa labas at kinuha ang suitcase na bitbit niya kanina. Hindi niya ito pwedeng iwan. Baka mapaglaruan ng kung sino at saka kailangan niya ito. Baka madaming peste sa loob. Kailangan na mawala nila sa mundo. Tinanggal niya ang tali ng kanyang buhok at hinayaan itong lumadlad sa likuran niya. Tinignan niya ang kanyang sarili. Red body hugging ang black dress na suot niya. Sakto naman sa pupuntahan niyang lugar. Kinuha nito ang kanyang lipstick sa bulsa. It's a bloody red at pinahid ito sa kanyang labi. Nang mapansin niyang maayos na, ngumiti siya ng mapang-akit. Perfect. Bulong niya sa kanyang sarili. Naglakad na siya paalis. Naririnig niya ang pagtunog ng takong niya sa daan, kaya naman mas lalo siyang ginanahan palabas. Nakita niya ang 2 bouncer at si Olivia. Ine-expect talaga nito na pupunta siya rito. Nakita niyang tinuro siya nito at kumuway pa sa kanya. Ngumisi naman siya at mas lalo niyang binilisan ang paglalakad. Nakita niyang nakasunod ang mga mata ng mga lalaki sa kanya, pero wala siyang pake dahil isang lalaki lang ang makakakuha ng kanyang puso. Ngunit sa kasamaang palad, may pagkabakla nga lang. Napangiwi na naman siya sa kanyang naiisip. Bago pa man niya kunin ang misyong ito, ay sinubukan na niyang akitin ito, pero mukhang hindi tumalab. Pero hindi siya susuko, kaya nga nandito siya para gawin ulit ang dati niyang ginagawa. Nakarating na siya sa harapan ng mga ito. Ngumisi naman si Faye nang makita niyang natigilan ng bouncer. Hi, Liv. Masayang bati niya kay Olivia. Hi, Reddy. By the way, she's my friend. At papasok na kami, okay? Humarap ito sa bouncer. Parang wala sa sariling tumango ang 2 bouncer. Kaya naman napatawa na lang sila. Binuksan nito ang pintuan at iba't ibang ingay ang umalingongo sa tenga ni Faye. Iba't ibang amoy rin ang nasa paligid. Tumingin siya sa kabuuan ng lugar. Napailing na lang siya. Ready! Sigaw ni Olivia sa harapan niya.
Napakurap-kurap naman siya at ngumiti. I know you're already tired. I'm not. Pinutol niya ang mga sasabihin pa sana ni Faye. Nakita niya ang mga kaibigan nila at si Hugo. May babaeng kausap ito at ang higad ay may pahawak-hawak pa. Piste talaga. Inabot niya ang kanyang suitcase sa harapan ni Olivia. Hold it. I'm gonna kick someone ass right now. Seryosong saad ni Faye. Nagmamadali siyang naglakad papunta sa kinaroroonan ng mga lalaki. Nakita niya naman ng mga kaibigan ni Hugo na napangiwi na. That's right guys. Masyado kayong loyal sa kaibigan nyo at pinagtatakpan nyo pa. Sambit niya sa kanyang isipan. Nang makarating siya sa likuran nila Hugo at nung babae, ay tumingala ang tatlo kay Faye at sabay-sabay itong napalunok. Nakita niyang kinalapit ni Rizzo ng babae. Tumingin naman ito. Claire? He has, curl? Kinakabahang sambit ni Rizzo. Sumandal naman si Hugo at dumampi sa kanyang kamay nito. Tumingin naman ito sa kanya at nanlaki ang mga mata nang makita siya. Ngunit hindi niya ito pinansin. Bigla siyang napatingin sa babae nang haplusin nito ang balikat ni Hugo. Where? I don't see her. Mahinang sabi nito. Tinaas ni Faye ang paa niya sa upuan sa gitna. Kinuha niya ang kanyang baril sa kanyang pocket at tinutok ito sa babae. Umikot ka. Malamyos na sabi niya rito. Lumingon naman dito sa kanya. Ngayon nakita mo na ako. Kung hindi mo ibababa ang kamay mo, sa susunod na 1 minuto, hindi mo na yan magagamit. Buti na lang at tago ang lugar na to. Kung hindi ay maraming sisigaw. Napangisi naman siya nang nagmamadaling tumayo ito. Halos matapon pa nitong pagkain sa table nila sa kaba. Sumipol naman ang 3 traidor. Sinamaan niya sila ng tingin kaya nanahimik ang mga ito. Nang makita niyang umalis na ang babae, ay nilagay niya ang baril sa kanyang pocket at huminga ng malalim. Naglakad siya sa upuan nila at tumabi kay Hugo, pero hindi siya nito pinansin. Mabilis niyang pinulupot ang braso niya sa bewang nito at sinubsob ang ulo niya sa leeg ng binata. Faye! Sigaw nito. Naiipit ako ng boobs mo. Mahinang bulong ni Hugo at nagpupumiglas, pero hindi niya ito pinansin. Inaantok na talaga siya. Faye! Mas mahinahong sambit ni Hugo. Huminga siya ng malalim. I'm tired, babe. Let me sleep. Mahinang sabi niya. Huminto naman ito sa paggalaw at napahinga ng malalim. Are you done with your mission? Mahinang tanong nito sa tenga niya. Tumango naman si Faye. Naramdaman niyang pumulupot sa bewang niya ang kamay ni Hugo at hinatak siya papunta sa hita nito. Napangiti siya nang maramdaman niyang hinahaplos nito ang kanyang buhok. Maya-maya pa ay naramdaman niyang umangat ang katawan niya. Hinawakan siya nito sa bewang para hindi siya mahulog sa pagbuhat nito. Aalis na kami. Paalam ni Hugo. Narinig niyang sumagot ang 3 tukmol at pinipigilan pa itong umalis. Sisinghalan na sana niya ito nang hawakan ni Hugo ang kanyang ulo at sinupsub siya pabalik sa leeg nito. Huwag ka nang kumilos. Just sleep, Faye. Uuwi na tayo. Sambit nito at naglakad na palayo. Napangiti naman si Faye at dinampian niya ito ng halik sa leeg. I'm already home, babe. You're my home. Malamyos na sabi niya. Nagising si Faye sa sinag ng araw na dumadapo sa kanyang muka. Kaya napaunat ito at unti-unti niyang minulat ang kanyang mata. Tumingin siya sa kabuuan ng kwarto ni Hugo. Napakamandi para sa isang binabae raw na katulad nito. Napaungos naman siya. Umupo siya nang biglang bumukas ang pintuan. Let's eat, sabi nito. Matiim niya itong tinignan. Nang mapansin nitong tingin niya ay nagtaka ito. Why? Umiling lang siya at tumayo na. Napansin niya na iba na rin ang suot niyang damit. Nakasuot siya ng malaking white t-shirt at black na panjama. Napansin niya ring wala na siyang baril sa kanyang hita. Tatanungin niya sana ito patungkol sa baril niya nang makita ni Faye sa side table ang baril. Naglakad ang dalaga papunta sa closet nito. Nakita niya ang mga normal na damit.
Wala yung mga maiikli. Nasaan na yung kagabi? Bulong ni Faye. Tumingin siya kay Hugo na may kinukuha sa cabinet. Nasaan yung red dress ko? Tanong niya rito. Hindi naman siya nito pinansin kaya lumapit si Faye. Nasaan? Tumingin ito sa kanya at umiling. Huwag mo nang hanapin dahil lahat ng yon tinapon ko na. Nanlaki ang mata niyang tumingin kay Hugo. Tinapon mo? Sigaw niya. Ito at nagsalita muli. Kung bakit kasi kapag nasa mission ka, ganun ang mga suot mo. Pwede ka namang mag-t-shirt o kaya mag-pants or long sleeve. Mas maganda ka pa nga kapag ganun ang suot mo eh. Seryosong saad nito. At naglakad na papalabas sa kwarto. Hindi niya na pinansin ang papuri nito dahil naiirita siya. Bilisan mo na dyan at para makakain ka na. Dagdag na sigaw pa nito kay Faye. Alam mo bang ang mamahal nun? Puro limited edition yun. Victoria's Secret kaya mahal. Singhal niya rito. Marahas niyang ginulo ang kanyang buhok. Dapat alam mo yun. Kasi bakla ka, diba? Naman oh. Padabog siyang pumunta sa closet at tinignan ang kanyang mga damit. Kaka-order ko lang nun ng isang araw. Tapos itatapon niya lang. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang baril. Kung siya kayang patayin ko, sambit niya sa kanyang isip. Napahinga naman siya ng malalim. Ang mga dress ko, mahinang saad niya. Marahas niyang sinarado ang closet at mabilis na naglakad pababa sa kusina. Nang makita niya ang isang babaeng nakaupo, nakakulay asul na body-hugging dress ito. Tinapon niya ang mga damit ko pero hinahayaan niyang ganun ang suot ng iba. Nice. Mahinang saad ni Faye. Nandyan ka na pala, sabi ni Hugo. Dahan-dahan namang napalingon kay Faye ang babae at lalong napahigpit ang hawak niya sa kanyang baril. Hi Red, malamyos na sabi nito. Ang ganda talaga nito at lalo pa itong gumanda dahil sa sobrang maamo ang mukha nito at yun ang nakakabwisit. Nice to see you back, Kane. Seryosong saad ni Faye. Hinagod naman ang tingin nito ang suot niya. Hindi ka pa rin nagbabago. Panguuyam na saad nito pero hindi naman halata dahil mukha siyang anghel. Napangisi na lang si Faye at dumiretso sa tabi ni Hugo. Tinaas niya pa ang kanyang kaliwang paa at sumubo ng pagkain. Gross! Narinig niyang sambit ni Kane. Sumingkit naman ang mata ni Faye, pero plastic itong umiti sa kanya. Alam mo, masaya akong nakita kita ulit. Katulad ka pa rin ng dating babae bago ko umalis ng bansa. Old and classy. At in-emphasize pa nito ang salitang old, kaya lalong nanggigil si Faye. Kinuha niya ang tinidor at marahas itong tinusok sa karne hanggang tumagos ito sa plato. Dahan-dahan niya itong kiniskis hanggang sa makagawa siya ng ingay. Nakita niya namang umiwi si Kane. Naibagsak rin ito ang mga kutsara at tinidor nito sa baba. Stop it, Faye! Sigaw ni Hugo pero hindi siya tumigil. Ang ayaw sa lahat ni Faye ay ang iniinsulto siya. Nakita niyang tumayo si Hugo at tinakpan ang tenga ni Kane. You are being a bitch again! Sigaw nito na nakapagpatigil sa ginagawa niya. Look what you did! Natatarantang sambit ni Hugo. Nakita niya ang pagkuha nito sa tissue sa lamesa at pinunasan ang tenga ni Kane. Tumakas ang dugo sa kaliwang tenga nito. She is suffering a defective eardrum. Ibig sabihin, sensitive ang tenga niya sa sobrang ingay. Kapag nakakarinig siya ng matinis o sobrang ingay, ay dumudugo kaagad ang tenga niya. Tumawa naman siya ng pagak. Sinubukan niyang maging kagaya nito. Kahit sa pananamit nito, niya ang pananamit ay ginaya niya para naman kahit minsan ay mapansin siya ni bilang isang babae para mag-alala rin ito sa kanya kapag nasasaktan siya. Pero wala pa rin kwenta. Lalo lang siyang nasasaktan. Napakuyom siya ng kamao. Naalala niya pa na nagsusuot siya ng katulad ng sa ate Elaine niya. She even acted like them. Alam niyang nagmumukha siyang trying hard. Pero ginawa niya yun para kay Hugo.
Hanggang sa nakita niya na nagiging anino na siya ng mga ito. Naiinggit siya sa kanila. Hugo loves Kane so much. Samantalang si Elaine, dalawang lalaki ang may gusto rito. Paborito ng mga magulang niya ang ate niyang si Elaine. Habang siya ay nagpapanggap pa rin bilang ibang tao para mahalin ng iba. Naawa siya sa kanyang sarili. Nasasaktan siya para sa kanyang sarili dahil ni minsan walang nagmahal sa kanya ng totoo. Lumaki siya ng kulang sa pagmamahal. Kaya nang makaramdam siya ng pagmamahal mula kay Hugo, ay labis siyang natuwa. Pero hindi niya alam sa lahat ng mga ginagawa niya ay para lamang siyang nanlilimos sa pagmamahal nito. Tahimik siyang tumayo sa kinaupuan niya at kinuha ang baril. "Saan ka pupunta?" Tanong ni Hugo pero hindi niya ito pinansin. Naglakad siya nang may pumigil sa kanyang kamay. Marahas siyang tumingin rito. "Out of your life." Seryosong saad ni Faye. Nakita niyang dumilim ang mukha nito at mas lalo nitong diniinan ang pagkakahawak sa kanya. "You can't. You're mine." Saad nito. Tumawa naman siya ng pagak. "Sa'yo nga ba ako? O sa'yo lang ako habang hinihintay mo sila? Tapos itatapon mo rin kapag nandyan na?" Malungkot na saad niya. "Hugo!" Tawag ni Kane. Huminga siya ng malalim para pigilan ang namumuo niyang luha at tumingin ng diretso kay Hugo. "Bumalik ka na sa kanya. Mas kailangan ka niya. At saka mahal mo pa rin siya, di ba? Kaya please lang, bitawan mo na ako." Tinitigan siya nito bago siya hinatak papunta sa katawan niya. Hahalikan sana nito ang noo niya nang tumawag muli si Kane. "Hugo, sumasakit ang tenga ko." Mahinang saad nito. Kaya mabilis niya itong tinulak bago siya tuluyang lumayo. "Now go. And please, stop pulling me back to your arms kung may iba pang laman yung puso mo. Nakakasawa na rin. Nakakapagod maging tanga." Mahinang sambit niya. "I'm sorry." Yun lang ang tanging nasambit ni Hugo. "Don't be. Sanay na ako." Bulong niya bago lumakad papalabas ng bahay. Tumingin siya sa taas ng langit at huminga ng malalim. Pumikit siya para pigilan ang mga luhang tutulo sa pisngi niya. Pero hindi niya na nakayanan. Dahil katulad ng puso niya, patuloy rin itong tumutulo at nasusugatan dahil sa sakit. Maybe I was acting dumb and crazy, bitch. Pero tao rin ako at nasasaktan. Nakakapagod din palang magmahal. Lalo na sa taong ni minsan, hindi niya natutunang mahalin ako. At tuluyan na siyang umiyak at humagulgol. Kasalukuyang nasa quarter si Faye. Ang daming ginagawa ng mga kasamahan niya. Samantalang siya ay nandito lang sa gilid. Nakaupo habang nakapatong ang paa niya sa lamesa. Tinignan niya ang kanyang kape na ngayon ay malamig na. Huminga siya ng malalim. Nag-aabang lang siya kung may ibibigay sa kanyang misyon. Kapag wala, edi aalis na siya. Kukuhanin niya na sana ang ballpen para paglaruan nang may biglang kumuha nito. Nakita niya si Olivia. Nakatayo ito sa harapan niya at hawak-hawak ang kanyang ballpen. Inirapan niya ito at pabagsak siyang sumandal sa kanyang kinaupuan. "Ano?" Bored na tanong niya. Nakita niya namang humuso ito sa labas ng quarter. Sinundan niya ang tingin nito. Nakita niya si Hugo at Kane. Hawak-hawak nito ang evidence kit at ibang envelope. Samantalang si Kane naman ay nakasuot ng lab suit. O baka siya yung bagong taga-autopsy. Pero wala na siyang pakirito. Tumingin siya ulit. "Ano? Hindi mo ba siya susugurin?" Tanong ni Olivia at umiling siya. "Hindi mo siya tututukan ng baril?" Umiling ulit siya. "Hindi mo siya aawayin?" Manghang tanong nito. Tumango naman siya. Kinuha niya ang kanyang kape sa lamesa at sumipsip. "Himala! The Great Fred Romualdez! Sumuko na sa laban?" Sabi nito. Napansin niya namang tumahimik ang quarter.
at naglakad papalapit ang dalawang tukmol. Hinaplos ng mga ito ang kanyang braso. "Masaya kayo dyan?" Masamang tinignan niya ito, pero hindi pa rin siya tinigilan. Dinampi-dampi pa nila ang mga kamay nila sa ulo at leeg niya. Kaya sa sobrang inis ni Faye, ay mabilis niyang kinuha ang kanyang baril at kinasa ito sa harapan ng pagkalalaki nila. "Sige, maling galaw niyo pa at hindi niyo na makakalat ang lahi niyo." Sa isip-isip niya. "Any last word?" Bored na tanong niya rito. Mabilis naman itong naglayuan sa kanya. Ibinaba niya ang baril at sumandal sa upuan. "Cold War o surrender?" Tanong ng mga ito sa kanya. Muli siyang tumingin sa labas at nakita niya itong masayang nagtatawanan. Napangisi naman siya. Masakit pa rin pala. 2 linggo na rin ang nakakalipas. Napatawa siya ng pagak. Tumingin siya kay Olivia at sa 2 tukmol. "Surrender," sagot niya. Nakita niya naman ang pagkakabigla ng mga ito. Binaba niya na ang kanyang paa sa lamesa at tumayo. Kinuha ang kanyang tasa para hugasan. Ngunit nang maglalakad na siya, ay may biglang humarang sa dinadaanan niya. "But why? After 3 years susuko ka?" Tanong ni Olivia. Tumango naman siya at humarang na naman ang mga ito sa harapan niya. Kinuha niya ang kanyang baril kaya lumihis na sila. "May nangyari ba?" Tanong ng mga ito. Umiling na lang siya at pumunta sa kusina. "Ano ang nangyari?" Ang kanyang baril at tinanggal ang mga bala nito. Bago niya ulit sinuksok sa gun pocket sa bewang niya. Hinarap niya ang mga kaibigan. Nakapasok na rin si Hugo at saktong nakatingin sa kanya na parang inaabangan ng sagot niya. "Maybe I just woke up in my nightmare at ngayong nakabalik na ako sa realidad, nalaman ko nang hindi ko pala talaga siya mahal." Tumitig siya kay Hugo. Nakita niyang dumilim ang tingin nito at nagtagis ang mga bagang, pero wala na siyang pakialam dahil para kay Faye, tapos na ang mga araw na nagpapakabaliw siya rito. Narinig niyang nag-beep ang kanyang phone. Kita ni Faye na nag-text ang chief nila at pinapapunta siya sa opisina. Baka bagong misyon na naman. Sambit niya sa kanyang isipan. Lumakad na siya papasok sa station nila. Napansin niyang wala na ang mga ka-team niya. Dumiretso na siya sa opisina ng kanilang boss. Pumasok siya at nakita niya si Hugo. Nakaupo ito sa harapan ng lamesa ng chief. Kunot noon niya itong tinignan. "Umupo ka na," sambit ng kanilang chief. Umupo naman siya sa harapan ni Hugo na hanggang ngayon ay nakatitig lang sa kanya. Ilang linggo na rin pala siyang hindi nagpapakita rito. At least, wala nang nanggugulo sa kanya at pwede niya nang gawin ang lahat ng gusto niya nang walang kumukontra. Napaihirap naman siya. "Bakit niyo po ako pinatawag?" Tanong niya. Binaba ng boss nilang folder sa harapan. Binuksan niya ito at binasa ang nasa loob. "Kailangan mong patayin ng taong namamahala sa bar na yan. This is a direct order from the president," sabi ni chief. Tumaas naman ang kilay ni Faye. "He is a drug lord, a human syndicate, and a congressman. I guess that's enough for your peace of mind," sabi nito. Hindi naman kasi siya basta-basta pumapatay ng tao, lalo na kung wala namang sapat na dahilan. Tumingin naman siya kay Hugo. "Bakit siya nandito?" "Tutulong siya sa misyon mo." "Sa anong paraan?" Diretsong tanong niya. Alam niya ang pasikot-sikot sa bar at kilala niya rin ang congressman. Tumango naman siya. "Tomorrow night, may gaganapin na event sa bar. Isa ako sa na-invite. I need an escort," sabi ni Hugo. Muli siyang tumingin sa profile ng taong kanyang papatayin. Mahilig ang target sa isang stripper show. Napangisi naman siya nang may dumang ideya sa kanyang isipan. "May VIP room ba ang bar?" Tanong niya. Tumango naman ito sa kanya. "Then I'll be the stripper of the night." Nakita niyang naging seryoso ang mga mukha nito. "What? The more na mas malapit ako sa target, mas mabilis ko siyang mapapatay, right?"
What's wrong to strip? Hindi niya naman ako mahahawakan. Tumingin siya kay Yugo. Diba babe? Talagang hindi. No one can hold you like I do. No one. At pag nagkamali sila, buhay nilang kapalit. Seryosong saad nito. Naramdaman ni Faye ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Eto na naman po siya. Pinaglalaroan na naman ito ang puso niya. Ito na ang gabing pinakahihintay nila. Nakasukbit ang maliit na baril sa buhok ni Faye. Naka-roll on ito para hindi halatang may mangyayaring masama. Nakasuot siya ng full mask at tanging bloody tube at black skirt ang suot niya. Tumingin si Faye sa kanyang target. Nakangisi ito sa kanya na parang aso. Parang sabik na sabik. At ganon rin naman siya. Hindi siya makapaghintay na patay nito. Para matapos na ang misyon niya. Tinanggal niya ang kanyang tube. At tanging bra na lang ang naiwan. Dahan-dahan siyang humarap at sumayaw rito. Unti-unti namang kinukuha ni Faye ang baril habang binababa ang miniskirt niya para doon mapunta ang atensyon ng kanyang target. Nang makalapit siya rito ay mabilis niyang kinasa ang baril at pinutok sa ulo nito. May silencer kaya hindi maririnig ng ibang tawang kababalaghan sa loob. Kumalat ang dugo sa kanyang muka. Napangisi naman si Faye at kinuha niya na ang damit pero hindi niya ito sinuot. Pinahid niya rito ang mga dugong tumalsik sa kanyang muka. Nang wala nang natira ay inipit niya ito sa katawan ng kanyang target. Tumayo siya at bahagya niya pang ginulo ang buhok niya. Tinanggal niya rin ang lipstick gamit ang palad niya at pinahid ito sa leeg at sa bandang dibdib para mapaniwala niya ang iba na may nangyari sa kanila ng kanyang target. Tinago niya naman ang kanyang baril sa may garter ng underwear niya at lumabas. Nakita niya ang dalawang guard na nakangisi sa kanya. Siguro ay alam na nila ang nangyari. Sa ayos ba naman niya? Nakita niya si Yugo na masamang nakatingin sa kanya. Ngumisi naman siya rito pero bigla itong lumapit. Nakita niyang tinanggal nito ang jacket at pinulupot ito kay Faye. Tinaas siya nito at binuhat papalabas sa bar. Naramdaman niyang uminit ang kanyang pisngi. Buti na lang at nakamaskara siya. Hindi nito nakikita ang pamumulan niya. Hey! Ibaba mo nga ako. Nahihiyang saad ni Faye. Naka-expose na rito ang katawan niya. At tanging ang malaking jacket na lang niya ang nasa pagitan nilang dalawa. Stay still. Seryosong bulong nito. Ang daming nagsisili para na paru-paro sa tiyan ni Faye. Hanggang sa ibaba siya nito sa dalang motor. Tumayo si Yugo sa pagitan ng hita niya at hinawakan nito ang baba niya. Mabilis nitong tinanggal ang maskara at hinalikan siya ng mariin. Bahagya siyang natigilan pero hindi niya namalayan na lumalalim na ang paghahalikan nilang dalawa. Humawak siya sa leeg nito at ninamnam ang mga labi ng binata hanggang sa bumitaw ito. Naghahabol sila ng hininga. Tumingin ito sa leeg niya na may lipstick. Mas lalong dumilim ang tingin nito. Naunahan niya pa ako. Mahinang saad nito. Napakurap-kurap naman si Faye. Tatakpan niya na sana ang sarili niya nang dinampian muli ni Yugo ng mumunting halikang leeg niya. Pababa sa kanyang dibdib kung nasaan ang mga pinahid niyang lipstick. Inakala ni Yugo na hinalikan si Faye ng hangal na yun. Kung kaya't ganito na lamang ang ginagawa nito sa kanya. Tinanggal niya naman ang ulo nito sa kanyang dibdib. Lalong uminit ang mukha niya. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Kunwaring inis na sabi niya. I'm just cleaning you. Bulong nito. At muling hinalikan ang pisngi niya. Tinitigan siya ni Yugo sa kanyang mga mata. Ayokong nahahalikan ka ng ibang lalaki. I don't wanna see you wearing dress like that. Kaya nga tinatago ko ang lahat ng mga dress mo. Sabi mo tinapon mo. Umiling naman ito sa kanya. Nasa pinakadulo ng closet ko. Hindi ko gusto na may ibang lalaki ang nagpapantasya sa katawan mo. Gusto ko kung ano ka noon. Yun ka pa rin ngayon. At ayokong magbago ka. Stop copying other women. You are more than precious and lovely woman compared to them. Seryosong saad nito. Pero imbis na makaramdam siya ng tuwa, na naigang lungkot sa kanyang puso.
Kung mas higit ako sa kanila, bakit hindi mo ko kayang mahalin? Bakit hindi ako laging pinipili mo? Malungkot na tanong ni Faye. I love you, Faye. But I also want you to learn na matutunan mong mahalin ang sarili mo. Pero alam mo yung masakit? Sa pagkakatuto mo sa pagmamahal sa sarili mo, ikaw naman ang nawala sa akin. Ginugulo mo ang utak ko. Hindi na ako sanay nang wala ka. Nasanay na akong nandyan ka. Na kapag wala kang gagawin, you will seduce and follow me everywhere. I miss you. I miss the strong vixen, Faye. I miss the woman who is wearing a t-shirt and pants to look cool. Hindi yung babae na nagsusuot ng maikling damit. Hindi ikaw yun, Faye. Hindi ikaw ang Faye na minahal ko. I love you for who you are. Kaya please, wag mong baguhin ang sarili mo. Mahal na kita noon pa man. Titig na titig ito sa kanyang mata. Nilapit nito ang mukha nito sa kanya. Hanggang sa maliit na hangin na lang ang dumadaan sa pagitan nilang dalawa. I love my sweet but a psycho woman. Bulong nito hanggang sa hinalikan siya nito sa kanyang mga labi. Sinagot naman niya ang mga ito at sa pagitan ng paghahalikan nila ay bumulong si Faye. Then treat me well, Dr. Titus. Huwag mong hayaan na magbago ang isip ko. Make me more crazy for you. And then I'll be your sweetest psycho in your life. Of course, kahit ilang love drugs pa ang ibigay ko sa'yo ay okay lang. Dahil magiging akin ka naman. I love you, my sweet psycho. My Faye. Malambing na saad nito at muli siyang hinalikan. I love you, Dr. Titus. At tinugon niya naman ang mga halik nito.